Nais kong pakinggan mong maigi ito, kapatid, dahil ito ang hiwagang nakatago noon pero inihayag na sa mga anak ng Diyos, na kung paanong nangyari ang mga propesiya sa pagkakalahad ni Propeta Daniel mula sa mensahe ng Panginoon na magaganap sa buong mundo. Ito ay tugmang nangyari noong unang panahon at nangyayari sa kasalukuyan. This is a reminder and encouragement sa bawat mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Maging puspos tayo ng banal na espiritu habang pinapakinggan ito. Ang mensaheng gigimbal sa buong mundo. Ang propesiya sa 70 weeks of Daniel prophecy. Humanda ka kasi ito yung nakalagay. Daniel chapter 9 verse 24. 7 linggo ang panahong palugit sa iyong sambahayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ng pagsuway, wakasan ng kasamaan at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos maghahari ang walang hanggang katarungan na magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Gusto kong maunawaan mo, kapatid, na yung 70 weeks prophecy ay punong-puno ng simbolismo. Dahil sabi sa NLT, a period of 70 sets has been decreed for your people and your holy city to finish their rebellion. Yung 1 linggo, tumbas po niyan ay 7 years. Sa ibang Bible translation, naka-indicate na po dyan na 490 because 70 times 7 equals 490 years. 3 bahagi po meron ang 70 weeks. Una dyan, 7 weeks. Equivalent to 49 years because 7 times 7 equals 49. Pangalawa, yung 62 weeks na ang katumbas ay 434 because 62 times 7. At yung huling bahagi, ito yung last days. Yung 1 week na ang equivalent ay 7 years. Unang part na 7 weeks at yung 62 weeks naganap na po yan. Accurately kung paanong sinabi ni Daniel na marirebuild yung Jerusalem. Sa unang part po, umabot po yan ng 49 years hanggang sa pagtayo ng Jerusalem. Kasi wasak sa panahon ni Daniel yan. Yan yung unang part na na-fulfill accurately. At yung pangalawang part, mula sa pagkaka-rebuild ng Jerusalem hanggang sa resurrection ng Panginoong Hesukristo. Ito ay umabot ng 434 years, equivalent to 62 times 7 equals 434. Yan yung second part na naganap. Nakasad sa history at sa Bible kung paanong na-rebuild ang Jerusalem sa panahon ni Nehemiah. Habang sila po ay nagko-construction para lang maitayo yung pader, sila ay handang makipaglaban doon sa gustong sumakop sa kanila. Take note, hindi sila mandirigma pero naisakatuparan pa rin yung prophecy sa unang part ng 70 weeks. Tuloy ang aming pagtatayo ng pader at nangangalahati na ang taas nito dahil ang mga tao ay talagang masigasig na gumagawa. Habang pinag-iisipan ko ang kalagayan namin, verse 14, ipinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal at ang mga mamamayan at sinabi ko sa kanila, huwag kayong matakot sa mga kalaban. Alalahanin natin ang makapangyarihan at kamanghamanghang Panginoon. Can you imagine? Sa mga nagsasabing hindi totoo ang Bible, nangyari ito sa kasaysayan ng mundo. Ang pangalawa, nagmula po doon sa pagkakabuild ng Jerusalem for about 434 years hanggang sa resurrection naman ni Jesus. Mapapansin nyo po, napakahabang panahon ng second part ng 70 weeks pero naganap pa rin po. Napakahabang paghihintay at panahon pero ang pinaka-amazing po dito, nangyari pa rin po yung second part. Meron na lang isang hindi nagaganap, yung huling 7 linggo na katumbas ay 7 years. Ito yung huling panahon, the 7 years of tribulation. Kumanda ka kasi kung natupad yung 3/4 ng 70 weeks prophecy, pwedeng anytime mangyari na yung huling part na natitira sa 70 weeks prophecy, the 7 years of tribulation. Daniel chapter 9 verse 27, the ruler will make a treaty with the people for a period of 1 set of 7. But after half this time, he will put an end to the sacrifices and offering.
And as a climax to all his terrible deeds, he will set up a sacrilegious object that causes discretion until the face decreed for this defiler is finally poured out on him. Nagkakaroon ng kasunduan, malawakan at pangkalahatang kapayapaan kapag naganap po yan sa mga forum na gaganap para sa isang layunin, magkaroon ng peace sa buong mundo. Matitigil ang lahat ng digmaan, matitigil ang lahat ng alitan ng bansa at kaharian dahil merong lilitaw na magrurule nito. Ito ang propesiya sa Antikristo. Pagkakasunduin niya ang lahat ng mga bansa, pwede siyang political leader or famous na napakayaman at maimpluwensyang tao. Dahil sa charismatic nature niya, kaya niyang magsalita ng maayos na magbibigay ng kapayapaan sa bawat leader ng bansa. Na magiging isa ang relihiyon, magiging isa ang mundo, at magiging isa rin ang itsura ng pera. Ito yung propesiya sa one world religion, one world currency, and one world government. Simbolismo po ito. Yung templo dito, yung third temple. Kaya sa panahon po natin, kung ang third temple ay ginagayak na para mabuild po ito, ibig sabihin, pwedeng ipinanganak na yung Antikristo na siya ay uupo sa templo ng Panginoon. Ito yung gagawin niya na nakaspecify sa Revelation. Kasunod naman ng lumipad ang pangalawang, anghel na sumisigaw, bumagsak na ang dakilang lungsod ng Babylonia. Ang mga mamamayan nito ang humikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad na kinamumuhian ng Diyos. 10 sungay at ang halimaw na nakita mo ay mapupuot sa babaeng bayaran. Kukunin nila ang mga ari-arian niya, pati na ang suot niyang damit, at walang maiiwan sa kanya. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Napakarami na nating pinag-aralan about sa last days. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, wawakasan po niya yan. Yung ginagawa ng mga tao, yung kasalanan, wawakasan niya po yan. Ang sabi ng Daniel chapter 9. Ngayon, nasaan tayo? Mas pasimplihin po natin. Naganap yung first part and second part. Sinalaysay yung third part. Nandito tayo sa gap after resurrection of Jesus Christ. The age of churches. 2,000 years gap. Nandito po tayo. At ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi ng mga senyales na kapag ganito na ang nangyayari, malapit na yung 7 years. Sabi ng Matthew chapter 24, ito yung magaganap. Makakarinig ng mga digmaan, makakarinig ng mga alitan, magiging mapanlamig ang mga tao sa pananampalataya. Nandito tayo sa fulfillment of the prophecy, sa sinabi mismo ng Panginoong Jesus. Sinumpa ng Panginoon ang puno ng igos, kaya natuyot iyan kinabukasan. Pero sinabi niya, malapit na siya na dumating uli. Sabi ng Matthew 24:32, unawain niyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam niyong malapit na ang tag-init. Ibig sabihin, malapit na ang Panginoon. May dahon na ba ang puno ng igos? Yes. Kaya papalapit na tayo sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kung ano ang mga ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganun din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom. Sa ibang translation, sila po ay namumuhay sa imoralidad. Ginagawa ang mga kasuklam-suklam na bagay. Hindi lang sa pagkain at pag-inom. Hindi lang po sa pag-aasawa. Ibig sabihin po dyan, hindi nila pinapakinggan yung salita ng Diyos. Matinding panlalamig ang nangyari po dyan. At sa panahon po natin ngayon, kahit napakarami ng nangangaral, sinasantabi ang Ebanghelyo, sinasantabi ang paalala ng Diyos. Bakit? Kasi nandito na tayo sa panahon na to at hinihintay na lang yung mga magaganap sa 7 years of tribulation. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling panahon o huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masawayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Sa panahon ni Nehemiah, naging intact ang mga Israelites. Nagawa nila yung Jerusalem. Pero sa second part, lumihis sa landas uli ang mga Israelites.
Kaya hanggang sa kapanganakan ng Panginoong Kristo, sa crucifixion at sa resurrection ng Panginoon, nangalap man ng mga Israelita ang mga Hudyo bago dumating ang Panginoong Kristo. Ang mga Israelita ay magkakatipon-tipon. Nangalap po sila, yung mga apostol, para ipalaganap ang ebanghelyo ni Kristo. At pag naipalaganap na, darating na ang wakas. At pag nag-unite na po yan sa huling part ng 70 weeks, dyan na yung pangako ng Panginoon. Nawawakasan niya yung kasalanan. To rule, to reign, and to punish sin. Ito na yung panahon para maging seryoso tayo, kapatid, sa ating pananampalataya. Kung hindi mo pa pinaniniwalaan yung salita ng Diyos, sign na po ito para manumbalik sa Panginoon. At kung meron pa rin tayong ginagawang kasalanan, sapat na po yung napakinggan natin para sidlan tayo ng takot, para tayo ay makalakad sa kalooban ng Diyos. Dahil ang buong katungkulan po ng propesiya at ng vision po na iyan ay ang pagmamahal ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na mapunta sa impyerno ang tao. Kaya nga, may mga bagay po na ito. Kung bakit marami ring nangangaral ng salita ng Diyos, even sa online at nakarating sa ito, kalooban ng Panginoon ito. Ang prayer ko sa iyo, lalo mong makilala ang Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at maging filled ka ng Holy Spirit. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan at nasagot ko yung tanong mo sa iyong isipan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tuloy na manahan sa iyo ang banal na Espiritu at makapaglingkod sa Kanya. God bless, kapatid. Kung merong tanong, let me know in the comment section. If you agree, follow. Kung saan mo nyo po napapanood to na platform, subscribe at let me know in the comment section kung mga taga-saan po kayo. Salamat, kapatid. I appreciate your time. I appreciate your effort na gawin yung mga bagay po na yan para mag-grow po yung ating platform, yung ating page or ating channel. Salamat. Ito ang inyong lingkod, Mr. Gab Bueno. God bless.